Sa totoo lang, mayaman ang Pilipinas. Napakayaman. Tayo ang numero 1 exporter ng coconut sa buong mundo. We're the second biggest producer of nickel in the world. Isang metal na ginagamit sa paggawa ng battery. Tayo rin ang pangalawang pinakamalaking importer ng saging sa buong mundo. At kung usapang ginto, pasok tayo sa top 20 gold producers in the world na may 4.2 million ounces of gold reserve. At yung mangga natin, specifically ang Carabao Mango ng Guimaras, ay kinaguri ang sweetest in the world ng Guinness World Records. Number 3 din tayo sa buong mundo pagdating sa pinya. Tayo rin ang top 5 sa copper deposit sa buong Asia. Metal na ginagamit sa kable, appliances at devices. Kung biglang mawala ang Pilipinas sa mapa, mayayanig ang buong mundo. Madidisrupt ang supply ng mga resources na dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Pinagpala tayo ng saganang natural resources na noong 1950s ay kinaiinggitan pa tayo ng buong Asia. Mataas ang tingin sa atin ng Singapore na naghihirap noon. Dumadayo pa ang mga taga-Thailand dito para mag-aral sa Universidad ng Pilipinas noong 1960s. Our country had promising potential back then. Ang tingin nga ng ibang bansa sa atin noon, we were unstoppable. But what stopped us was ourselves. Hindi lang ng mga sarili natin, kundi ang mahigit na 377 years ng pananako. Kasi kung may subject lang sa mundo na rich in natural resources, pasado ang Pilipinas with flying colors. Ayon sa US Geological Survey ng 2023, Pilipinas ang top 2 nickel producer sa buong mundo. Yung nickel ay parang vitamin ng modern world. Ginagamit ito sa paggawa ng baterya ng cellphone, laptop at electric cars. Pati na rin ang stainless steel ng mga building, kusina at ospital. Kaya sa bawat Tesla na umaandar, sa bawat iPhone na hawak mo, may parte ang Pilipinas dyan. Fun fact pa, noong 2023, umabot sa $1.55 billion ang kita ng Pilipinas sa nickel export. Pero ang tanong, kung nakarating ba yan sa ordinaryong Pilipino? Pero kailangan din natin isipin na ang pagmimina ng mga precious metals nito ay nakakasira din ng kalikasan kung saan ang Pilipinas ay pinagpala din. Meron tayong 36,000 kilometers ng coastline, kaya't mayaman tayo sa isda at marine life. Tayo ang isa sa may pinakamagagandang beach sa buong mundo. Actually, nirecognize nga ng Travel Plus Leisure ang Palawan at Boracay bilang ilan sa mga pinakamagagandang isla sa buong mundo. Pero hindi lang likas na yaman ang puhunan ng Pilipinas. Tao mismo natin, kayamanan na. Ayon sa Department of Migrant Workers, may 2.3 million OFWs ngayon na nagtatrabaho sa 190 na bansa sa buong mundo. Mga nurse, seaman, engineer, teacher, caregiver, architect, lahat meron tayo. At kung ang talent naman na pag-uusapan, world class din. Andyan sina Bruno Mars, Manny Pacquiao, Alex Ayala na Filipina tennis prodigy, si Dr. Reyna Reyes na sinasabing Filipina who proved Einstein right, at marami pang mga gifted na Pilipino. Patunay na kahit saan mo dalhin ang Pinoy, nag-e-excel. Pero ang nakakalungkot isipin, karamihan sa kanila ay umaalis ng bansa kasi dito kulang ang oportunidad. We have everything, rich in natural resources and impeccable Filipino talent. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, tila nakagapos pa rin tayo? It seems like we have lost our own identity. Ang pangunahing dahilan, ang mahigit na 377 years na pananakop sa atin. Mga Espanyol, Amerikano, Hapon, na halos 4 na siglo tayong ginapo sa sarili nating bayan. Kaya kahit ngayon, utak natin, kolonya pa rin. Na ang banyaga, magaling. Na ang lokal, laging kulang. Na ang politika, para lang sa mayaman. Kung akala mo, puro designer bags at luxury cars lang ang kinokolekta ng mga bilyonaryo sa Pilipinas, wait lang. Kasi may isang babae na nangongolekta ng pinggan. Pero hindi lang ito basta-bastang mga plato ha. Ito ang mga pinakamahal at pinaka-rare na dinnerware sa buong mundo. At ang nagmamayari, walang iba kundi si Alice Eduardo. Spoiler alert, yung isang pinggan niya, 300 years old na. Meaning, mas matanda pa kay Jose Rizal. At yung presyo nun, tens of millions of pesos. Nako, watch this whole video dahil magpa-price reveal tayo. Ano nga ba ang kwento sa likod ng obsession ni Alice Eduardo sa mga pinggan? Bakit meron siyang mga pinggan na kasing mahal na ng isang house and lot? Tara, alamin natin. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, si Alice Eduardo ay isang billionaire businesswoman. Siya ang CEO ng Santa Elena Construction and Development Corporation. Siya ang nag-construct ng mga foundation ng mga malalaking casino, malls at expressways dito sa Pilipinas. At kung hindi mo pa din siya kilala, siya ang nakakatandang kapatid ni Small Laude, isang sikat na vlogger. Sa likod ng construction empire na Alice Eduardo, alam mo bang meron siyang napakamahal na hilig? Ito ay ang pagkukuha
mag-collect ng high-end at ultra-rare dinnerware, or in simple terms, mga pinggan at plato. At bawat isa dito ay may kasaysayan, kultura at price tag na hindi mo aakalain. Tara, isa-isahin natin. Ang isa sa mga rare at precious na pinggan ni Alice Eduardo ay ang Flora Danica Porcelain, isang 300-year-old royal dinnerware. Ito ang isa sa pinaka-prized possession ni Alice Eduardo. Nagmula ito sa Denmark. Bawat peraso ng dinnerware na ito ay hand-painted at ginawa noong 1700s para sa mga hari at reyna sa Europe. Ang presyo, ang isang set lang nito ay nagkakahalaga ng higit sa 30 million pesos. Ginawa ito para ipanregalo kay Catherine the Great ng Russia. Hand-painted din ito at 12 years bago matapos. Well, hindi lang ito iilang peraso ha, may sariling set si Alice Eduardo nitong Flora Danica Porcelain. Next, andyan din ang kanyang Beaufort Royal Sterling Silverware na mas mahal pa sa kotse. Ito ay nagmula sa bansang France. Hindi lang ito ordinaryong kutsara at tinidor. Ito ay ginawa ng sikat na French silversmith na si Nicolas Cornu noong 18th century. Ang presyo ng isang set, 10 million pesos. Gawa ito sa purong sterling silver. Ginagamit ito noon sa mga royal dinners at high society event. Alam mo ba na sa sobrang mahal nito ay may isang tauhan si Alice na ang trabaho lang ay linisin at inventory ang kanyang silverware collection. Next, andyan ang collector's plates mula sa Buckingham Palace. Dahil mahilig si Alice Eduardo sa Europe trips, bumibili siya ng limited edition plates mula sa mga palasyo tulad ng Buckingham Palace at mga high-end brands gaya ng Gary's sa Beverly Hills. At alam mo ba ang presyo nito? 500,000 pesos hanggang 5 million pesos kada set. Take note, limited edition ang mga ito, kaya tumataas ang value. At kadalasan, binibili ito ni Alice Eduardo through bidding. Ibig sabihin, marami siyang kapwa-bilyonaryo niya ang nagpapataasan ng presyo at kung sino yung pinakamataas, siya ang makakuha ng silverware. Fun fact din, dahil nga literal na pinapalibutan siya ng million worth of mga pinggan, alam mo bang may sarili siyang custom-made cabinets para sa kanyang dinnerware collection? Pero ang tanong, bakit nga ba siya bumibili ng napakamahal na mga pinggan at plato? Kung iniisip mo kung investment ito ni Alice, hindi raw. Sabi niya, hindi niya inakala na tataas ang value ng mga pinggan niya. Nagustuhan lang daw niya ito at talaga nagbibigay ito ng happiness sa kanyang buhay. Eto pa, hindi lang niya ito pang display, kundi talagang ginagamit niya daw ang mga pinggan at plato na ito, lalo na sa mga special dinners at parties. Sabi niya pa sa isang interview, kung sakaling mabasag ito dahil sa ginamit nila, okay lang, dahil yun naman daw talaga ang role ng pinggan at plato, lagyan ng pagkain at gamitin. Pero ang tanong, added value ng kanyang pinggan collection kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng dinnerware ni Alice Eduardo mula Flora Danica, Beaufort Royal Silverware at nagmamahalang collector's plates mula sa iba't ibang bansa, ang estimated value nito ay nasa 1 billion pesos. Opo, 1 bilyong piso para sa mga pinggan, kutsara, tinidor at crystal glasses. Mind blown, di ba? So kung akala mo mahal ng luxury bags at supercars, isipin mo na lang, may isang bilyonarya dito sa Pilipinas na literal na ginawang art collection ang mga pinggan.